mas guilty yung mga animal na yan. Eh paano magigilty yung Inday Sara? Nakikita namin nakikita namin sa impeachment, ginagago nyo kami. Yun yung problema dito. Pipilit ninyo. Ngayon yung mga Pilipinong aanga-anga, like, share, subscribe, no? Yung mga Pilipinong aanga-anga, maniniwala kayo at yung mga pro-BBM, mga vlogger, etc., mga troll, ipipilit ninyo na si Inday Sara guilty. Yun yung naratibo nila. And they are using people's money also. Tingnan nyo mga yan. O sige nga, DBM. O sige nga, DBM. Witness, DBM. Hindi na yung bangko, DBM na. O what's their, magkano kalaki yung binigay yung cheque kay Inday Sara? 125 million, 125 million. Tsaka ano yun, 60 plus million. Meron ba mas malaki kayong SARO na nirelease? Anong agency? O tignan nga natin. Yung Office of the President, magkano nire-release yung cheque? Wala. O yung Senate, yung Congress, magkano nire-release yung cheque? Yung DA, yung DNR, etc., lahat ng agencies, tignan na natin, imbestigahan na natin lahat. Gusto nyo, pagka umikot ang gulong, imbestigahan na natin lahat yan eh. Pagka magkaalaman tayo, ang lalakas ng loob nyo. Ang lalakas ng loob ng mga to eh. Kasi nga, alam nyo na may sinasandalan kayo na mastermind na siyang timinpuntirya, kayong lahat, natatakot kayo na yan maupo. Alam nyo ang mali, nandun yung nakikita. Mentras yung ginagawa nyong kasibaan, yung ginagawa ninyong katangahan, lalong maupo yan. Baka hindi sa 2028, baka this 2026, maupo yan, bigla. Dahil sa katangahan nyo, pinipilit nyo eh, na mag-guilty. Pagka hindi nyo pwedeng, paano magkakaroon ng kaso yan, impeachable offense, 125 million, di ba katapos yung proseso? Nasana sila, nasa disalawan. So meron pang Supreme Court. Matagal pa yan. Yung Supreme Court niyan, di pa na dinidesisyonan yung 2025 budget eh. Anong gagawin nyo? Tutulinan ninyo. Didesisyonan nyo bigla yan. May appeal pa sa Supreme Court. Pagka nagbigay ng desisyon kasi yung COA, mag-a-appeal sila sa Supreme Court, tapos nun, tatalakayin, confidential pan nga eh. Ay, nako. Resibo. Pwede siguro magkaroon sila ng executive session, hindi, mahirap. Kasi buhay ang pinag-uusapan ng asset eh. No? Kahit si yung Mary Grace Piatos na yan, Mary Grace Cheese Curls, Mary Grace Potato Chips. Ay, nako. Mary Grace Inasal. Mary Grace Chowking. Kahit sino pa yung Mary Grace Piatos na yan, o yung Mary Grace, ano yan? Halo-halo. Hindi talaga pwedeng ungkatin ng gusto because you have to rely on the head. Ungkatin natin yung Office of the President. Tingnan nga natin. 4 billion yun eh. 4 billion yun. Ano yung releases sa kanya? Saan ginamit yung pera? Baka binabayad sa troll. Baka ginagamit yung intel niya para malaman kung yung mga communication ng mga ng mga nag-iingay, no? Minomonitor nga pala yung mga cellphone ko kaya hindi ako pwede basta-basta makipag-message sa inyo, no? For your security also, at the same time for my security. At saka baka may masabi ko na evolution! Okay, masabi ko, evolution! Mag-ano sila bigla, mag-red alert bigla, no? Ay, nako, itong mga to. Okay, within a period of time, nakilasagutin mo yung AOM, malalaman natin ngayon kung ano yung sinagot ng OBP, tsaka ng DepEd. Okay? So, dapat sa... ayaw na ang mga agency magkaroon ng sangkatutak na AOM. Kaya may tinatawag na usapan muna. Hello, pwede ba tayo usap? Hello, kape-kape muna tayo ha. Ay, si sir, si ma'am, pakisabi, ganyan-ganyan. Kasi tutulungan ko kayo ma-explain sa inyo yung proseso. Baka aanga-anga kayo. No?
Yung mga agency, ayaw nila magkaroon ng AOM. You know why? Because the system is, pag kami audit, observation, memorandum, ay it will reflect on the agency's performance. Ayaw naman ng agency na bumaba yung performance niya. Kada isang AOM, kunyari, kada isang gastos, kunyari, 10 million, banatan ka na AOM, disallowance, disallow, disallow, pero ka ng 20 na AOM, laga pa ka na ng 20, just to put 1 point, laga pa ka na ng 20 sa performance evaluation mo and makikita. And it will reflect dun sa head ng agency and sa agency as a whole. Kaya hanggat mare, iniiwasan niyang AOM. Kaya kung pwedeng mag-usap-usap na iwas sila maisip ng yung mga auditor, ayaw din nila mailagay sa isang situation na, binabayaran yan. Pero may nangyayaring ganon, na yung mga auditor, ma-rolling pin ako eh. Binibigyan na cellphone. Sila, ang mga iPhone pa, binibigyan ng whatever, ticket, ganito, ganon, di tinatanggap. Ganon ang mga auditor. Talagang bato. Bato talaga. Kasi improper yon. Pagka tinanggap mo isang regalo galing sa isang munisipyo o galing sa isang GOCC na ino-audit mo o kaya sa isang agency na ino-audit mo, binigyan ka ng parang regalo, ay pati ako nagagalit. Nagalit. Hindi sa amin, pinag-uusapan namin yan, ganyan. Huwag ka tatanggapin yan, putra kasi, huwag mo tatanggapin yan. Ano ka? Dahil lang sa isang telepono, dahil lang sa isang cellphone, o dahil lang sa isang trip to Boracay, tatanggapin na, kahon. Nangyayari yun. Kaya, mahirap yung COA. Tinakot na. Tinatakot. Papatayin yung, baka mag-ingat ka. Malayo yung ano mo. Baka makidnap ka. Lalakarin mo, kikidnapin ka, papatayin ka. Doon ka na makita sa Cannon Road, patay ka na. Pucha, parang kabral. Sabi ko sa kanya, puta na ginawa sa'yo yun. Sino yun? I want names. Give me names. Hindi na raw. Sabi ko, pucha, kung nung pa tayo, tinatay ko yun eh. Ang lakas ang loob, no? DPWH. DPWH. Siya nag-audit dati sa isang round, nag-audit siya. Kasi 3 years pinapalit. Merry-go-round sila. Nag-audit siya sa PMA, nag-audit sa COA, nag-audit sa DepEd, audit sa DILG, naikot bala, pati GOCC. Ang pinakagago daw, DPWH. Joke yun, joke. Nananakot pa talaga. Minsan yung contractor pa eh. Kasi didisalaw niya yung tatakutin siya ng ganon. Kawawa yung mga taga-COA rin. Kasi you have to mix also. Baka makalimutan ko, naalala ko. Nung kanina, yung pinag-uusapan niyang yung confidential fund, I was really seriously thinking na tama yung iniisip namin na nila Commander SF, saka nila Falcon, saka nung iba na dapat, si Panadero, na dapat ang intelligence fund tanggalin na talaga. Isa lang talaga may hawak. So tanggalin na natin yung intelligence fund. Kasi nakita niya yung mami, maingay, huwag niya napayagan. Nawala ako. Ano yung sinasabi ko? Yung intelligence confidential fund, hindi na dapat payagan na ganyan yung proseso. Something is wrong. I believe in Daysara is honest, no? I believe in Daysara is meant well, no? Bulsa niya
yung pera, no. That won't happen. Ang pwede pa siguro nakikita ko dyan na pwedeng nangyari, binigay sa yung money, siguro ang ano dyan, inabonohan na nila no? Inabonohan na. And then, kaya madaling maano yung 11 days ubos yung pera. Kasi kinakailangan ubusin mo yun kasi aabot na doon sa fiscal year na yung ano tawag doon, yung deadline, December 31. May sinasabi nga nila, December 31 is the most busy day of the year. Ubusan ng pera yun eh. Ubusan. Kaya yung mga saving, ganon. So, yung iba, bago pa mag-Christmas, binibigay na yung extra, bonus na, di ba? Kaya kita niyo yung mga walang nga, no? Bonus pa sila. Now, ang sa akin, nakikita ko, wala mo na mga pangalan. No, wala mo na mga pangalan. Presidente, Vice President, Senate, Congress, all agencies of government, lahat may confidential fund eh. May intel fund. Kaya nga, wouldn't it serve the Filipinos, our interests better? It will serve us better na yung interest natin protektahan. Isa lang ang may hawak ng intelligence fund, which is the intelligence agency. Intelligence fund, confidence fund. So, i-elevate mo lang yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency, elevate mo lang siya into a department na saklaw niya lahat ng intel, lahat ng confidential activities, saklaw niya. Kung presidente, kailangan mo ng intel fund, kailangan mo write up ka, i-justify mo, and merong ngipin ito na sabihin, no, Mr. President, meron na niyan. Meron na niyan. Hindi mo magagastos yung 4 billion. Meron na kaming 1 billion lang halaga. Wala pa nga 1 billion eh. 100 million lang, may sukli pa eh. Kayo, 4 billion. Puti, saan nyo ginagastos yung 4 billion? Mga animal kayo. Di ba? Kaya kung titignan nyo kay Inday Sara, 125 million per quarter, tapos 500 million in a year, tapos tinanggal na, ayaw na niya, nag-amor proprio na. Ayoko. Hindi ko kailangan yan. Tanggalin na natin talaga, Madam President, para isang agency na lang. All you have to do now, if you need an intelligence fund, you tell your staff, let's get an intelligence fund, write it up, and then, boom, dun sa department, no? And then the department will say, meron na yan. Or we will task the concerned intelligence agency para, hindi kaya, we will coordinate the efforts of the intelligence agencies na meron ng pondo kasi binigay na namin. Kasi merong isang effort lang, isang coordination lang kung saan pupunta yung intel funds. Isa lang. At isa lang ang mananagot. Isa lang. Yung agency head. At kinakailalagay mo dyan, bato, kahon. Hindi pwedeng kahit bilyon-bilyon pa yung pondo. Isa lang habulin natin, hindi yung ganyan. Hinahabol mo si Inday Sara, o paano nga habulin presidente, paano habulin yung senator, yung congressman, etc. Lahat ng intelligence fund. Isipin mo, lahat yan, kakasuhan natin, lahat yan, panonorin natin, ay lintik. Maganda, isa na lang ang mananagot sa taong bayan. Kasi pagka umano to, pwede tayong maglagay ng ng check and balance na ganon. And then yung mga kowa-kowa na yan, pagdating sa confidential matters, confidential fund, nandun pa rin sila, pero dumaan sila sa intel confidential training nitong agency na to, parang CIA, FBI, NBI, all combined, na alam ng COA assigned to that agency na may intelligence confidential rating siya, alam na niya, hindi siya aanga-anga. Ito ngayon, gagawin mong witness dun sa impeachment, yun lang ang level niya. Hindi nga niya masabi kung hindi niya pwede sabi guilty si Inday Sara. Korte magsabi nun.